Let's go. Kuya. Yun. Si schoolboy. Tara na. Si Babay kay Mama. Si Baki wala mabantay. So guys, na-miss ko yung ganito kasi di ba parang isang buwan pala ako nawala. Tuloy-tuloy Siargao plus Guimaras and Capi. So pag in-add up mo lahat yun, umuwi naman ako. Pero yung uwi ko parang naging preparation din yun para dun sa bigla ang Guimaras sa Capis natin. So parang mga more than 3 weeks din pala ako nawala kung iisipin ko. Kaya ito na before kami umalis sa Siargao ko lagi nag-attend kay Team sa school. Hindi ko na nagawa and na-miss ko yung kuya ko. Kuya, na-miss kita. Na-miss mo ako? Love you so much for your promise. Next time, sasama na kita, ha? Okay. Ha? Hello, guys. Ayun, pupunta tayo sa school ko. Pasok mo si kuya. Pasok na ako. Paano ka pumapasok kung wala si Papa? Lalakad ako. Naglalakad ako. Ikaw talaga. Oo, baka. Na-miss ko to. Alam mo ba kuya, ang dami naghahanap sa'yo dun sa Dynamic. Sabi, nasan si Pino? Nasan si Pino? Asan mo si Pino? Ay, wala na iwan eh. Sino hinahanap mo? Si Pino! Sino hinahanap mo? Si Pino! Pino. Teacher Elaine, good afternoon. Aba, ang bait ah. Go, you jump. Bye-bye. Love you so much for your promise. Oh, kumusta ka dyan? Papahinga lang ako, coach. Bakit? May nire-reply pa ako, dami pa. Invitation, inquiries. Dami pa niyan, no? Natulog lang ako mga 3 hours. Inubos ko to magdamag. Ilan yan kagabi? Kagabi, coach, nasa 90 plus to. Missed calls. Kasi Missed calls. iba yung messages sa missed calls, guys. Actually, nagulat kami na nakaraan. Sobrang daming inquiries na tawag dito. Pumapasok sa mga invitation natin. Kaya talagang katulad ng Guimaras sa Capiz, diba? Wala naman sa plano yun. Pero biglang andun. So, ang dami nang kinakausap nito, Per. And doon nakaraan nagulat ako. May one time, 93 yung missed calls niya. Tapos inubos niya yun. Kinabukasan, Tapos kinabukasan, 114. 114. Iba na naman yun dun sa 90 plus. Tapos, ilan ngayon? Dahil, coach, naubos ko yung missed calls eh. Mas marami to. Sa ngayon, today, nasa 60 na to. Nasa 60 na? Na-miss Tanghali pa lang. Tanghali pa lang kasi late ako nagising talaga. Iba pa yung kahapon. Iba pa yung kahapon. Tapos call pa lang to. Wala pa yung message sa message. Dami pa niyan, uubusin ko ulit yan. Ngayon meron ako nire-replyan, Mexico Pampanga. Target nila December 29. So guys, sa mga interested po invite yung Mavs, message nyo lang ako, huwag nyo na ako tawagan, ako tatawag sa inyo. Message nyo lang ako, ano yung pangalan, saan yung location at kailan yung target date. Then tatawagan ko kayo, ano? So 0945-729-3140, yan lang yung kailangan nyo i-message kung gusto nyo nandayo sa lugar nyo. Sometime later. Okay, so guys, very excited ako ngayon dahil meron tayong sorpresa dahil ngayong gabi na to ay maladagdagan na tayo dito sa Bayes. Magkakaroon tayo ng bagong housemate and malupit na point guard tong makakasama natin na dito na siya titira. So, again guys, ang mga nakatira dito nakasama natin, kilala nyo naman si Labid, si Justin, si Sean, si Elden, si Coach Jake, sila Tuper. Noong nakaraan lang dumaan si Kalabaw before tayo pumunta ng Iloilo. Pero ngayon guys, excited ako dahil syempre, kapag maladagdagan tayo ng bagong kasama, syempre, ano yun, dagdag saya, mas marami. And I'm very excited dahil itong point guard na to talagang magaling to, malupit to. And legit point guard talaga siya. Sa lahat ng laro na ginawa namin, siya yung masasabi ko na talagang pass first and sobrang, kumbaga, nakaka-amaze kung paano siya maglaro. And nung nakaraan lang, nag-MVP siya dun sa liga na sinalihan niya. Kaya, very excited ako and malapit na daw siya. Kaya tara, babain natin. Oh! Diyan ka pa rin? Overtime! Ayaw pahawat eh. Inquiries? Ayaw pahawat, coach. Ang dami. Grabe. Oo, coach. Ano to, mga natabunan. Binabalikan natin yung mga details. Guys, sa mga gustong mag-inquire sa Mavs, ganito lang gawin nyo. Send nyo yung name nyo, yung location, kailan yung target date, then ako na yung tatawag sa inyo. Kasi pag nag-miss call kayo, matatabunan talaga yan. So, pag kaninang hapon nandito si Tuper. Ngayon nandito pa rin siya. Pero kasi Tuper, kaya ako lumabas. Actually, meron tayong magiging bagong housemate. Meron tayong bagong makakasama. Who is this? Ito na.
Ayan na. Ito na, coach. Ito na ata, yan ata. Ah, food panda yan, coach. Hindi, yan ata yan. Feel ko ito na. Ito na nga. Uy! Sino to? To? Pa-mysterious. Oo. Naka-helmet. Sino to? So guys, hindi naman niya makikilala habang nandiyan pa yan eh. Ayan o, pero malupit na point guard to. Pops, Ha? nag-MVP to nung nakaraan lang sa Ay, Liga oo. ng Selenya. At sabi ko nga, dito na siya titira. So Yun. in short, madadagdagan talaga tayo. Yan. Guys, pakilala na natin. Kaya padarin mo na yan, padarin mo na yan. Marami natin malakas. May ano eh. Pakilala muna natin to si... Papakilala natin. Ano pakilala natin? Tara, let's go, coach. Okay, so guys, ito ang magiging bago nating housemate at makakasama natin. At hindi siya bibisita lang dahil dito na siya titira. So before kami pumunta ng Guimaras, actually napag-usapan namin to. So sabi ko pagbalik namin ng Guimaras, galing ng dun sa event natin dun, dun pwede ka na mag-start maglipat. Saka coach, So, ano yan? Kilala ng mga subscriber natin Kasi sabi ko nga malupit style. talaga to maglaro. At talaga ito yung player na talagang daming umiidolo kasi nga yung playing style niya, hindi talaga siya, kumbaga kaya niya miscore pero talagang pass first at saka napapagana niya lahat ng teammates niya. Walang iba kung hindi si Igot! Yun, so God, bakit mo gusto, napag-usapan natin and dito ka na ba titira? Sure na ba coach? Dito. Sure na sure ka na? Sure na sure. As in 100%? Buong buo. Actually, Buong buo. may pasok to si Igot and sabi ko sa kanya yung mga training niya sa school, yung responsibilities niya sa school, hindi dapat maka-apekto yung Mavs doon. So kung makita nyo may mga dayo tayo na wala siya, ibig sabihin kasi yun yung mga araw meron siyang school or meron training sa school na hindi niya pwedeng absentan just because meron tayong event na pupuntahan. Pero kapag free siya at wala siyang kumbaga any activity sa school na kinakailangan puntahan, doon natin siya makasama. Pero before and after school, nandito siya. Dito siya natutulog, kasama natin siya. Pero yun nga, halos buong araw is pupunta siya sa eskwelahan niya. Diba, Got? Yes po coach. And actually, sobrang ganda ng story nito ni Got kung hindi nyo natatanong guys. Sobrang ganda ng story niya na siguro sa ibang vlog natin pag-usapan. Pero hindi, bigyan natin konti idea. Si Got nakilala niya ito sa Dasma. Pero kumbaga short story, taga Bohol siya. Nung nasa Bohol siya, nagbakasakali siya pumunta na Manila dahil gusto niya magtrabaho, di ba Got? Opo, coach. Tapos, yung trabaho na yon is, kumbaga, basta lang makapagtrabaho siya kaysa nasa Bohol siya kasi to help his family. So, nakapasok siya ng, Jollibee crew. Ano ba mga naging trabaho mo? Before ka naging Mavs? Jollibee crew, mekaniko, sa McDo. Lastly po yung pagtutulak ng basura, pangongolekta. Wow. Talagang naging trabaho mo talaga. Literal. Pero, ginawa mo siya dahil, syempre, kinakailangan. Kailangan. So actually, 2 weeks before siya bumalik ng Bohol, nung time na yon, bigla naman kaming nag-message kasi nakita namin. At nag-message ka muna sa amin, di ba? Opo. Tapos nakita nito tapos nireply namin siya. Yung mga oras na yon na nag-reply kami, 2 weeks na lang, actually, gusto niya nang bumalik ng Bohol kasi syempre, hindi enough yung kinikita niya dun sa mga trabaho na napasukan niya. Which is hindi yun yung inaasahan niya nung first time na pumunta siya dito. Ang inaasahan niya syempre makakatulong talaga naman sa family niya. Pero na-realize niya na kung ano yung kikitain niya sa Bohol, baka mas malaki pa compared dun sa mga trabaho niya dito. Kaya 2 weeks before siya umuwi, saktong-sakto decided na siya. Doon naman kami nakapag-reply dun sa message niya. Pero bago kami nag-reply sa'yo, medyo matagal na yung pagitan nung una mong message. Tagal lang po. Kumbaga nag-message siya, tapos Bali may nag-chat ako, last chat na. Ako. Parang nag-decide ako na i-chat ko po ulit. ayun. Tapos, God's timing, nag-reply kami. And yung pag-reply namin, nag-decide siya na extend yung pag-uwi niya, hindi muna siya umuwi. So, nagpunta siya na Mavs. And ngayon, sobrang proud ako dahil actually nagpunta siya dito to work. 2 years tinakbo yung McDo, yung Jollibee, pagtulak ng basura, na may iba pa mga trabaho. 2 years tumakbo yun. And sa 2 years na yun, tiniis niya yun kahit medyo sobrang hirap nung sitwasyon na yun. Ang liit ng sahod. Sinabi niya sa akin yun, ayoko na mag-mention ng figures. Pero grabe daw yung hindi niya inaasahan na gano'n. Pero tiniis niya yun guys. Kaya dumating siya sa point na parang mas wise na lang bumalik. Ngayon, nung pagdating dito sa Mavs, gumawa siya ng page. In-encourage namin siya gumawa ng page.
sinipagan niya mag-upload. Ngayon meron siyang 144,000 followers on Facebook. And yung kinikita niya ngayon sa Facebook is more than sa ina-expect niya na dapat kikitain niya dun sa 2 years na sinasabi ko. Nagte-10 times yun. Oo. So, ang point ko dito is, hindi niya inaasahan yung pagkakataon na yon. Pero kasi hindi naman mangyaring kung hindi niya tinrabaho. Yung sipag niya na binigay niya dun sa 2 taon na yun, nilagay niya lahat dun sa pag-upload sa Facebook, and sinuportahan niya siya. And ngayon, sabi nga niya, hindi niya daw maisip na yung trabaho na iniisip niya before is ngayon, nagagawa na niya, pero nagagawa niya pa at the same time yung gusto niya, which is to play basketball. So kumikita na siya while playing basketball, kasabay ng pagiging content creator. Tapos, nakapag-aral pa siya, at ngayon varsity pa siya. Wow! A complete turnaround ng buhay nito ni Igot na sobrang nakaka-bless. Hindi ko na dapat ikikwento, pero kasi na-feel ko, pag narinig nyo to, baka yung mga nasa posisyon ni Igot, kumbaga habang nandun kayo sa sitwasyon na 2 years, kung nandun ka rin sa posisyon na yun, pwedeng maisip mo na rin na sumuko, tumigil. Pero ibibigay yung best mo. Yung moment na parang wala nang pupuntahan, bibigyan ka ni Lord ng kumbaga reward dahil tiniis mo, hindi ka naman sumuko ka agad. 2 years is a long time sa pagtatulak ng basura, sa pagtiis dun sa sweldo na halos wala naman talagang napupunta sa kanya, and naiipon, kulang pa sa family niya, pero tiniis niya yun, and just before the moment na parang aayaw na siya, dinala siya ni Lord dito sa Mavs. And we are very blessed to have him. Kaya yung pagtira niya dito is actually hindi dahil lang magaling siya, pero na-feel ko talaga na isa sa Igot sa pinaka kumbaga deserving magkaroon ng spot dito sa bahay, na hindi man siya makasama lagi sa event namin, pero the main point is mailayo siya dun sa mga barkada, sa mga tao na napapaligiran siya habang nag-aaral siya. So at least dito surrounded siya ng mga tao na may kapares ang pangarap niya. Surrounded siya ng mga kaedad niya na talagang gumagrind, tumatrabaho, and kapag walang ensayo or before pumasok, meron siya extra time para sumabay sa amin. Yun yung number 1 na kaya ko gustong patirahin si Igot dito. Hindi para talaga maisama siya sa lahat ng events natin, pero para at least magkaroon siya. Kasi Igot ngayon, parang tatalon-talon ka ng bahay. Nung nakaraan, di ba? Kumbaga, may school siya, tas hindi niya alam saan siya matutulog ngayon, or kaya susunod, patalon-talon siya. Pero kaya ako rin siya binigyan ng matitiran para at least hindi niya nainisip saan ako uuwi or saan kaya ako next week or kaya, di ba? At least meron na talaga siyang matitirahan na kung saan pwede siyang umuwi after ng school niya, matulugan na maayos, mapaligiran ng tamang tao, and makapagpahinga na maayos para sa school niya ulit kinabukasan. So, Got, welcome Thank you, dito sa Season 5. Season 5 is very special, guys. To be honest, sa mga viewers natin na nakita nyo yung start natin Season 5, 2 months pa. Wala pang 2 months, Tops. Wala pa, coach. Wala pa. Wala pang 2 months. Wala pa. Simula lumipat dito, wala pa. Siguro mga ano pa lang, 2 months, ay hindi. 55 days. Mga ganun. So parang meron pa tayong 5 days to complete the 2 months. And kaya masasabi ko nga na it's very special yung Season 5. Ba't parang kang naluluha dyan? Kakayak. Gano eh. Na-bless ako. Grabe. Hindi ko po alam masasabi lahat. Grabe. So yung story ni Igot is such a beautiful one na hindi dapat itago, hindi dapat ikahiya. And it shows the grace of God sa buhay niya, na gusto kong mabless din kayo through this message, and makita nyo rin si Lord sa buhay nyo kahit sa likod ng hirap or struggle na ginagawa nyo. And itong tao na to is one perfect example para sa inyo lahat, guys. So I want to welcome Igot dito sa Season 5. Your new home. Meron ka ng bagong bahay, Got. Pamilya. Oo. Alam ko tumira ka sa Dasma, yes, pero nakatira ka doon just because wala lang, marami lang space. Alam mo yun, nakatira ka lang doon, sa totoo lang, dahil malaki yung space, malaki yung bahay, hindi mo kailangan makipag-agawan sa spot mo, may matutulugan ka talaga. Pero ito kasing Season 5 sa maliit na bahay, Got, sa mas maliit na space, hindi ko pwedeng maibigay basta-basta yung slot kung kani-kanino. And I felt your heart, na feel ko na ikaw yung tamang tao matulungan at maisama dito sa Season 5. Kaya kahit na medyo masisikip tayo dun sa kwarto, pero ayokong maibigay yun sa maling tao. And I feel na ikaw yung tamang tao na idagdag ng Season 5 dito sa bahay. Kaya sobrang blessing to para sa amin dahil makakasama ka namin. Thank you. Okay, so sabi ko guys, Season 5 is very, very special.
Very, very special. May gusto ko ba sabihin sa kanila? Sa lahat ng nahihirapan dyan, keep moving forward lang. Tuloy nyo lang mga pangarap niya. Di natin alam na may plano si God para sa atin. Totoo yan. Hindi mo naman kailangan alamin kung kailan. Basta tuloy-tuloy ka lang. Si Lord na bahala sa'yo. Basta magtiwala ka lang. Huwag mo na alamin. Tiwala ka lang. Yun lang. Period. Pag kasi inalam mo pa yung mga detalye, kailan ganito, paano yung ganito, masyadong nagiging overthinker tayo, di ba? Normal sa atin yun. So, siguro, to make it simple, magtiwala ka lang, gawin mo yung best mo, period. Tapos na. Wala ka lang kailangang isipin, yun lang, that's it. Tiwala ka lang, gawin mo yung best mo, period. And yun ang nangyari kay Got. Got, welcome season 5. Thank you, Coach. Let's go. Thank you, Petro. Solid addition dito sa bahay. Bago nating housemate. Let's go, Got. Tara na. Grabe yak din yan nung Dasma days. Mas lalo ngayon. Tara, pasok ka na sa bahay. Pino. Bow, may bago tayong housemate. Meron tayong bagong housemate. Dito titira. Ha? Ito. Saan? Ayan. Uy! Dito natitira yan. natitira, Dito natitira yan. Ayos. Ikot. Dito ka na lang pala titira, no? Ako. Miss kita eh. Na-miss ko to, Ots. Namiss mo? Oo, grabe. Tagal mong nawala. Mga isang taon. Ayos, dito natitira sa Ots. Wala akong kasama ngayon dito. Oh, hindi kasi pag uwi natin galing ng dayo natin, event natin. Syempre, na-miss nila siya, nila Justin, nila Abid yung family nila. So, umuwi muna sila. And kaya wala sila dito ngayon. So, pagdating nila, doon lang natin sasabihin na dito natitira. Itong si Nagot. Ayos. Di pa pala nila alam. God, welcome home.